Napakalaking tama talaga itong statement ni VP Inday Sara. Basahin natin. Gaano kalala ang Pilipinas na pag-iwanan na tayo ng panahon ng ating mga kapitbahay dito sa region at napag-iwanan na tayo ng mundo. Tama! Kung basihan natin yung pag-alis ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa, ay sobrang malala dahil sobrang dami nating mga kababayan ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil wala silang makitang oportunidad at pag-asa dito sa ating bayan. Tama! Tama ka, VP Inday Sara. Realidad lang ang sinasabi ng ating BC. Kasi kung makikinig ka sa Marcos admin, kay PBBM, okay ang bansa natin, ganito yung growth. Putang inang growth yan. Growth, pero walang malalaking project. Growth, pero hindi nga maituloy-tuloy ang build na sinimulan ni Tatay Digong. Yung mga ibang proyekto na purnada. Kasi walang pondo. Kasi puro kayo ayuda. Tapos sasabihin ng mga loyalista, yung si BBM may nagawa. Tatanungin mo ano? Namigay ng lupa. Putik! Sa kanya ba ang lupa? Sa gobyerno, yung lupa na pinamimigay. Dapat lang si Tatay Digong nga namimigay din ng lupa. Ang kailangan ng Pilipinas, yung kaliwat ka ng infrastructure. Yung mas maboost ang tourism natin. Linisin ang bayan natin at ayusin ang peace and order. Siguraduhin ang seguridad ng bawat Pilipino sa loob ng Pilipinas. At ang kailangan ng mga Pilipino, yung mga makabuluhang proyekto na magagamit natin pati sa next generation. Mga magagandang benepisyo sa mga manggagawang Pilipino, sa mga mahal nating senior citizen, sa mga mahal nating OFW. Ganyan! Hindi ayuda. Hindi uunlad ang Pilipinas. Ha? Paano uunlad ang Pilipinas dyan sa buwisit niyong ayuda? Kaya alam niyo mga lords, it's about time na ibalik talaga ang mga Duterte, sa totoo lang. Ikaw, BBM, binilog mo ulo namin ha? Akala namin ipagpapatuloy mo ang nasimulan ni Tatay Digong. Pinaramdam mo rin sa amin nung eleksyon na, kunwari, ipagpapatuloy mo. Pero hindi pala, grabe ka talaga. Mga kababayan, wag po tayo basta-basta maniniwala sa mga pinagsasabi nito at ng iba pang DDS dahil para po sa akin, ang layunin lamang nila ipapangitan ng imahe ng kasalukuyang administrasyon ni PBBM. Una sa lahat, yung pong mga sinabi ni VP Sara ay nagpapahiwatig na sablay po ang gobyerno ngayon, kasalukuyang gobyerno, no? So, yung kanyang naging statement ay pula po sa gobyerno kung saan siya po ay kabilang. Miyembro po siya ng kasalukuyang gobyerno. So, kung pinupulaan niya at sinasabi niya yung mga negatibong bagay na nangyayari sa bansa, siya po ay isa sa mapupulaan dyan. No? Pero hindi ibig sabihin sinabi niya yan, ayan po talaga ang nangyayari. No? Ito po si Mr. Real Talker Lods Chinito. Yan po lagi ang ginagawa nila. Puro negatron, puro kanegahan. Puro negative po ang kanilang binabalita at binabahagi sa social media at sa kanilang mga followers. Na yung mga followers nila nagagalit ng nagagalit. Wala po silang ibinabahagi sa kanilang mga platform na magagandang nagagawa or mga accomplishments ng kasalukuyang gobyerno. Kung pupunta po kayo sa website ng NEDA, ng DPWH, ng DOLE, ng DSWD, ginagampanan naman po nila yung kanilang mga trabaho. Yung po mga infrastructures, patuloy pa rin po yung pinapagawa. Patuloy pa rin pong binibuild, no? Nakaplano na yun eh. Panahon pa nila GMA, ni Pinoy, ni Duterte, hanggang ngayon, yung pong plano ng, yung ating economic plan, infrastructure plan, yan po ay tinutuloy ng kahit sinong presidente, no? Just because hindi nila sinasabi at hindi nila nakikita, hindi ibig sabihin ay hindi nangyayari. Yan po ang problema, mga kababayan. Noong panahon po ni dating Pangulong Duterte, maraming vloggers at maraming mga content creators ang nag-amplify ng mga ginagawa ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte, no? So ngayon, nananawagan tayo na i-share niyo din naman po yung mga ginagawa ng administrasyong Marcos ni PBBM, no? Pwede niyo namang makita. Punta kayo sa page ni PBBM sa Facebook, sa PCO, Presidential Communication Office, at puntahan niyo yung mga website ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na makita niyo kung ano pong ginagawa ng kasalukuyang gobyerno. No? Yung mga infrastructures, patuloy po. May mga nakita na akong agri-infrastructures,
infrastructures para sa mga magsasaka, yung mga patubig, dam, yung mga kalsada, mga expressway na pinapagawa, patuloy yan no? So, sa totoo lang, lahat ng presidente na naupo, pinagpapatuloy naman nila. So, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung reklamo nito na hindi raw pinagpapatuloy. Pinagpapatuloy po ni PBBM, no? Ang tawag nga po niya sa kanyang infra project ay Build Better More, no? So, mga kababayan, nakakapikon lang na pinapamukha nito ng mga ito, pinapalabas ng mga ito na wala pong ginagawa ang gobyerno. And yun nga, nagbigay ng statement si VP Sara, ayun, sinakyan na nila at in-amplify na nila. Pero kapulaan din po yan ni VP Sara dahil part siya ng kasalukuyang gobyerno. Kung masisiraan or sisiraan ng kasalukuyang gobyerno, kahit pa siya ang nagsasalita dyan, kasama po siya sa mapupulaan ng taong bayan. Pero to be fair and square, hindi naman po accurate yun. Meron din naman pong mga tagumpay. Again, pumunta lamang po kayo sa mga tamang pages, makikita niyo mga accomplishments, no? Yun nga po yung parang nakita kong unfair na nangyari kay Pinoy Si Pinoy Aquino, marami rin po siyang accomplishments. Pero nung from 2016 up to 2022, ang in-amplify ng mga vloggers at mga troll, yung mga sablay at kapalpakan ng Pinoy administration. At in-amplify yung magagandang ginagawa ni Duterte. No? So talagang nadihado po si Pinoy kasi si Pinoy walang mga vloggers yan Wala siyang mga troll na nagpapakilala ng kanyang mga ginagawa, no? Nung panahon ni Pinoy, hindi tayo masyadong babad sa social media, no? Hindi masyadong active sa YouTube, sa Facebook. Pero nung time ni Duterte, talagang ang dami, no? Ang daming vloggers, content creators na nag-a-amplify ng mga ginagawa ng gobyerno ni Duterte. Ngayon, sa panahon po ni PBBM, ginagawa po ng mga DDS yung style nila na ginawa nila laban kay Pinoy Aquino. Ina-amplify ang mga negative, no? Pinagmumukha na walang nagagawa ang kasalukuyang gobyerno, but in reality, meron naman. Kaya dapat po natin itong labanan. Kailangan din po nating ipakilala at ipaalam sa mga tao kung ano yung nangyayari sa kasalukuyang gobyerno, yung magagandang nangyayari at mga achievements, no? Dahil kung hindi, mamamayagpag na naman po yung kanilang narrative at siya na mismo nagsabi, ibalik daw po ang mga Duterte. Yung po kasi yung layunin, papangitin ang imahe ni PBBM at ipalit si VP Sara, ibalik ang mga Duterte. Yung po yung layunin, sinabi naman po niya, di ba? So, ganun po ang style mga kababayan. Kung ako po ang tatanungin niyo mga kababayan, mas satisfied po ako sa administrasyon ni PBBM kumpara po sa Duterte. No? Kung based on personal experience, huwag na natin pag-usapan yung mga data, pero pwede rin naman natin yung ilatag, kaya nga sinasabi ko sa inyo, bisitahin nyo ang mga website, no? Pero based on experience, naniniwala ako maraming sasang-ayon, mas okay po tayo, mas satisfied tayo sa kasalukuyang pamumuno ng kasalukuyang Pangulo, kumpara po kay dating Pangulong Duterte. Yung sinasabi ng mga ito, no, marami daw krimen, marami daw kung ano-anong nangyayari. In reality, hindi naman talaga nawala yun Hindi yun nawala nung panahon ni PRRD. Kaya huwag nilang sabihin na ibalik ulit si PRRD dahil nagbalikan na ang krimen. In reality, hindi nawala. Pero tinutugunan pa rin po yan ng ating mga kapulisan, no? Mahirap po talaga na tanggalin po talaga yung mga bad elements ng lipunan hanggat meron pong nakakaranas ng kahirapan at hanggat may mga naaapektuhan ng mga issues ng lipunan. Kagaya na lamang ng mga sunod-sunod na balita nakikita natin post sa Facebook ng mga bata na nawawala, dinukot. Isang bagay na natuklasan ko. Ito, yung picture ng batang yan, laging ginagamit para magkalat ng pananakot, no? Yung nag-post, sabi nawawala daw yung anak niya, kinuha daw nung nagpanggap na tiyuhin, at tayong bata daw ay nawawala. Nag-viral ang post na iyan at maraming ganyang kaparehong post ang nagba-viral na nawawala daw yung anak nila, yung kanilang pamangkin, apo, maraming gumagawa ng ganyan. Nagba-viral po, no? Tapos, natuklasan ko na itong post na ito, after ng ilang oras na nag-viral, ng daan-daan libo or libo-libo na ang nag-share, biglang binago ang description at caption, pati yung picture. Ito po ang nangyari, no? Kung dati, ang sabi nila na nanawagin sila ng tulong dahil nawawala yung kanilang anak, bigla nilang binago yung picture, pinalitan, at yung caption, bigla na silang humihingi ng tulong dahil may na-hospital. Ayan po yung picture ng na-hospital, no? So, sa madaling salita, ang aking pambasa dyan, ay ginagawa nila ito bilang isang uri ng pang-i-scam. Pag nag-viral na yung picture ng batang nawawala, daw, papalitan nila yung picture, babaguhin nila yung nakasulat,
humihingi na sila ngayon ng tulong dahil sa hospital daw po yung kanilang kamag-anak or anak. Picture ng nasa hospital, nasa ICU, ang kanilang ipopost dyan. Tapos maglalagay ng GCash number. So yan po ang isang uri ngayon. Modus operandi po nila ngayon para makapang-scam. Kaya yung tao, nagpapanik, nagkikreate ng panic eh. Nagmukha tuloy na dumadami na naman po yung dukutan ng mga bata at krimen dahil sa pang-i-scam, no? Again, ayan po yung patunay. Ito yung una nilang post, no? Ayan, nawawala daw yung bata, no? Humingi ng tulong. Na-share, nag-viral, daan libo nang inabot ng share, milyon-milyon na nakakita, biglang binago ang post, biglang nanghihingi na ng tulong, nanghihingi ng donasyon, pinaltan yung picture ng nasa hospital or ICU, nilagay ang GCash number. Imagine, yung sa siguro mga 3 milyon na nakakita ng post na yan, kahit pa sabihin natin 500,000 ang napaniwala sa post na yan at nagbigay ng tig-piso dun sa GCash number na nilagay nila, di naka 500,000 pesos po sila. No? So yan po yung nangyayari ngayon na kanya-kanyang paandar para pagmukain po na bad government ang meron tayo ngayon. Tapos nang-i-scam pa, no? And yung ginagawa ng mga, hindi ko alam kung mga DDS din may pakana nito, no? Pero wag po natin silang husgahan. Yan po yung isa sa pinapakalat ngayon at sana wag po tayo basta-basta maniwala, no? Ang daming nagpo-post na nawawala daw yung kanilang mga anak pag viral na. Titignan nyo ulit yung post, iba na po yung nakasulat. Inedit na. Tignan nyo yung edit history, makikita nyo yung pagbabago, no? And anong resulta nito? Bukod sa nakapanghut-hut sila ng pera sa mga taong na paniwala nila, nag-create ito ng panic sa taong bayan, sisisihin na naman ng taong bayan na sunod-sunod na naman ang krimen, ang daming batang nawawala, negative na naman po ang tingin ng taong bayan sa gobyerno, no? At yan pa, yung mga ginagawa ng mga DDS, mga kababayan. Kaya, wag po basta-basta magpadala sa mga ganyang emotional or appeal to emotion, mga attempt na galitin ang puso nyo, galitin ang taong bayan na magalit sa gobyerno. Wag po magpadala sa ganyan. Bagkos, tumulong tayo sa gobyerno, makiisa tayo para paunlarin ang bansa at pagaanin ang buhay ng ating mga kapwa Pilipino. So yun lamang mga kababayan, ano, tama na ang paandar nyo mga DDS. Kayo na lamang ang naniniwala sa ganyan. Wag nyo na kaming idamay, wag nyo na kaming hawaan. Ano? At kung i-research nyo rin mga kababayan, makikita nyo rin naman ang mga good news, ang mga magagandang nagagawa ng gobyerno at mga tagumpay na nagagawa ng ating kasalukuyang Pangulo at gobyerno. So yun lamang, salamat po sa pakikinig at panonood. Sana po i-like nyo ang video natin at makapag-comment kayo. At magkita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.